Pinatay ko kasi ganito yung ginagawa niya sa akin. Ang galing din niya na naligo siya. That's a good alibi. Oo, kasi pwede niya sabihin na naligo nga siya. Naligo ako Tapos paglabas ko nakahiga na bulagta dyan. na. Yeah. Saklolo! Saklolo! Ay, alam mo ba? Paano? Saklolo! Ang tsuhin ko! Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. This is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Pat. It's your new girl, Vanessa. Oh, wow! Wait lang, may nagpapa-shoutout daw. Sino nga ba? Tagal ng request yun. Oo nga, inirequest niya kasi specifically sa Yeah. guest. Yes! Sino? Ba? Ikaw na, batiin mo na. Hi, da. Nax. Ayusin mo! Ayusin mo Ang shoutout. pangalan nga. Ano Oo. ba pangalan niya? Ano ba mukhang pangalan niya? Dustin Ray. Rain? Dustin Ray. Ray? Matienzo. Hi, Dustin Ray Matienzo. Look at the camera, wait. Hi, Dustin Ray Matienzo. Fly kiss. Yes! Yes! Alaala ng kahapon. Pa-Gcash, please. Pasaload. Are you guys ready? Anong hula niyo sa ating confession? Mahalay. Gusto ko love. Love? Yes, Ikaw, ako Be? mahalay na ako. Okay. Feeling ko masyado nang mabait yung mga Ready? ano eh. Okay. Confession. Pineapple juice. Mahalay nga. Hi! Itago niyo na lang ako sa pangalang Oksa. Male. Nagsimula ang lahat nung ako ay 9 years old. Meron akong tito, si Tito Darren. Siya ay matalino, makajos at bait-baitan. Isang dekada din ang pagitan ng edad namin. Isang araw, kami lang ang magkasama sa bahay. Pinapunta niya ako sa kwarto niya dahil may iuutos raw siya. Yun pala, meron siyang malaswang binabalak sa akin. Ang naalala ko lang ay hinalikan niya ako sa labi at ipinahawak niya sa akin ang kanyang ari. At simula nun, palagi na niyang ginagawa yun sa akin tuwing kami lang ang magkasama sa bahay. Minsan, pagkagaling ko sa school, nagpapahandjob siya sa akin. Wala akong nagawa kundi sumunod na lang dahil inaambahan niya ako ng suntok tuwing tumatanggi ako. Nasa trabaho din ng mga magulang ko kaya siya lang talaga ang nakakasama ko araw-araw. Noong ako ay 10 years old, mas lumala na ang pananamantala ni Tito sa akin dahil pinapasubo na niya ang ari niya sa akin at sinusubo niya rin ang ari ko. Dinidilaan niya rin ang puwet ko. May time din na pinilit niyang ipinasok ang daliri niya sa butas ng puwet ko habang nagpapahandjob siya sa akin. Masakit, pinapatigil ko na siya pero ayaw niya. Ganun pa rin, tinatakot niya ako. Nagpatuloy pa ito hanggang mag-13 anyos ako. Natatakot din akong magsumbong sa mga magulang ko dahil sa hiya, takot at kalituhan. Siya ang sinisisi ko sa lahat. Naapektuhan ang pag-aaral ko. Lagi akong lutang at tulala noong mga panahon na yun. Simula nun, nagtanim ako ng matinding galit sa kanya at sinigurado ko na makakaganti ako. Fast forward, 16 na ako. Madalas niya akong utusan magtimpla ng pineapple juice tuwing tanghalian. Pero noong oras na yun, bago ko magtimpla, bumili muna ako sa tindahan ng isang uri ng cleaning chemical. Nabibili lang siya sa tindahan sa halagang 5 pesos. Inihalo ko ito sa tinimpla kong pineapple juice at tinawag ko na si Tito Darren para kumain na ng tanghalian. Pinauna ko siyang kumain at inilagay ko sa lamesa ang juice na tinimpla ko. Tinanong niya ako kung bakit ayaw ko pang kumain pero ang sabi ko, kumain na ako. Matapos niyang kumain, ininom niya na ang pineapple juice na ginawa ko at nakadalawang baso pa siya at busog na busog siya. Makalipas ang halos 20 minutes, nakita kong humawak siya sa dibdib at nagsuka ng kaunti. Mabula ang suka niya. Tumayo siya, napaluhod, hanggang sa nawalan siya ng malay. Hindi ko in-expect na agad e-epekto yung lason ko. Lumapit ako sa kanya at iniupo ko siya at pinagmasdan. Hindi na siya nagre-respond. Nilagay ko ang tenga ko sa kanyang dibdib. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Sobra-sobra ang kabang nararamdaman ko nung mga oras na yon. Pero the show must go on. Dali-dali kong niligpit ang lamesa. Pinlash ko sa bowl ang natirang juice sa pitchel at cleaning chemical. Hinugasan ko ang lahat ng pinggan. Pinunasan ko ang bula sa bibig niya at sa sahig. Nag-intay pa ako ng 30 minutes, hindi na siya gumagalaw. Naligo ako at pagkatapos nilapitan ko siya para pakinggan ang puso niya. Sobrang bagal na ng tibok. Isang oras na ang nakalipas ng mga oras na yon. Todo acting akong lumabas na nagsisigaw at kunwari concerned na humingi ng tulong sa mga tambay. Agad naman nila akong tinulungan at dinala si Tito sa ospital. Pero habang nasa biyahe kami, nalaman kong wala ng pulso si Tito Darren. Pagdating sa public hospital, tinanong muna nung nurse kung anong nangyari. Sinabi ko na lang, inatake po yata siya sa puso. Tapos may lumapit pang isang nurse at sinabing wala ng pulso si Tito.
Mga ilang minuto ang nakalipas, nilapitan at kinausap ako ng nurse at sinabi sa akin na kailangan daw may makausap silang immediate family ng pasyente. Dumating naman agad si mama at kinausap siya ng doktor. Sinabi na cardiac arrest ang ikinamatay ni Tito. Hindi makapaniwala sila mama na nangyari sa kapatid niya yun dahil 27 lang si Tito Darren at wala sa lahi namin ang may problema sa puso. Tinanong din ako ng parents ko kung ano ba ang nangyari. Nag-imbento na lang ako na pagkatapos kumain, nahilo siya at sumakit ang dibdib tapos nawalan agad ng malay. Hanggang sa burol mismo, ako pa rin ang tinatanong ng iba naming kamag-anak kung ano ang nangyari. Dahil ako lang naman ang kasama niya nung oras na yun. Nag-stick lang ako sa script na inatake siya sa puso. Sino ba naman ang maghihinala sa minor de edad at inosenteng tulad ko, di ba? 23 na ako ngayon at hindi pa rin ako fully nakaka-move on sa traumang sinapit ko kay Tito Darren. Pero tuwing umiinom ako ng pineapple juice at naaalala kong nakaganti ako sa kanya, kahit papano nakakaramdam ako ng ginhawa. Yun ang confession. Oh my Good God. for you. You do you. Good for you na ginawa mo yun. Natak mo sa isip ko eh. Like anong nyo ngayon? Like after hearing everything, like how, anong reaction nyo? Oh my God, mali siya. Pero, I don't know. Yeah. Like walang judgment. Like Yeah. we listen and we don't judge. Anong reaction nyo? Mali siya. You think mali siya? Okay. Sino mali? Yung babae? Yung bata. Sender. I mean, mali din yung uncle niya. Pero I could think of 50 other ways. But then again, di naman din natin alam kung gaano siya ka trauma. Yes. Diba? Sa Yeah. nangyari. Yeah. Pero again, 2 wrongs Doesn't don't make make a it right. Yeah. Ikaw ba, Neng? Pero feeling ko kasi, like sa sobrang Galit. gagalit, like hindi mo na alam kung paano, like, hindi mo masabi sa ibang tao. So like I think that's the only way na ginawa niya na para to get rid of the guy. Na para matapos na Kasi yung pang-aabuso. pamilya. So he's always gonna be there. Yeah. So feeling ko, I mean, good for you na ginawa mo yun. And I feel like, base sa sinabi mo, because pamilya, I've had confessions na nagsusumbong sila. And ang sagot ng typical, like, I wouldn't say typical Filipino family is like, not typical atypical. Like parang, kasi ayoko i-generalize. May sinasabi sila na, sasabihan daw sila ng parents nila na, wag kang gumagawa ng kwento na ganyan. Bakit mo pag-iisipan ng Hindi sila masama? pinapaniwalaan. Exactly. Ilan taon na siya? Nung ngayon, he's 23. Ilang taon nga ulit Yung ang dati, ginawa sa Nag-start kanya? siya, nag-start ng 9, lumala hanggang 13. Kaya nga, like, Nag-start ng 9. Yeah. So, eto nga, hindi naman niya nabanggit yung in between 13 and 16 kung may Yeah. nangyayari pa rin. I feel Yeah. like there is. Possibly. Kasi nga parang takot siyang magsumbong. Yeah. And lito siya, ayaw niyang yung kahihiyan. Yeah, that's true. So, talagang alam mo yung nagburo yung nararamdaman niya. It's kind of sad, no? Na pag ikaw na nga yung victim, ikaw pa yung nakakaramdam ng hiya. I It's know, really right? sad. Yeah. That's true. That's true. Yeah, Or exactly. shaming. Yeah. 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 Or worse, they don't even believe you. Yeah, tas Yeah. ikaw pa yung parang i-gaslight Yeah. na ba't Yeah. kailangan mong gawin yan. Ba't ka kasi pumayag? when Yeah, in fact, exactly. like you're at Yeah. that age, paano ka papayag? Exactly. Sasabihin mo, ba't di ka nagsabi? As if it's so easy. Yeah. Yeah, nang hindi ka ginajudge. Yeah. Like, you know what I mean? Pero sa akin, yung main reaction ko, it might sound bad or it might not sit well with other people, pero I feel like deserve ng tito niya yun. Yeah. Deserve niya naman Kaya talaga. sabi ko Sa Yeah, totoo you know lang. what I mean? Like, parang yun yung 2 cents ko na parang, I know what he did was wrong, but kung ako yung nasa kalagayan niya, I don't even know. Probably well Yeah. done. Yeah. The Ako same. You know ganun what I din mean? ako. Ang akin is Like, mali kasi siya. like, na-rape siya eh. So like, Yeah. Yeah. Like, you know what I mean? Yeah, mali siya, but I understand. Yeah, exactly. Exactly. That's Tas exactly. binabasa ko yung mga comments sa TikTok, parang sagot nila, this is one of the best confessions. I like the Actually. end result. Like parang sabi nila, Yeah. super deserved. Tapos tinatanong nila anong brand daw nung chemical agent. Baka daw biglang, 5 pesos lang, di ba? Oh, Yeah. Sabi ko, ang galing. baka daw pumutok. Pero ang Baka yung mga hinahalo sa nilalabahan. Oh my Mga God. nasa-shake. I was thinking, like, hindi niya man lang nalasahan. Siguro sobrang uhaw na niya. Like, Yeah. Pag malamig ang pineapple juice at ininom mo siya ng dire-diretso, hindi mo hindi na. mo siya malalasahan. Like, any, Have you tried? Or cyanide. Any juice. Really? Sa ang alam ko, di ba may naging story yung ganyan dati sa may UST, may milk tea shop na I think nahaluan yeah. ng cyanide yung milk tea. Yeah. Tapos, hindi nila Alam. nalasahan at all. Patay Yeah. yung mga tao. Kasi actually, pag yung drink, pag uhaw ka, tapos malamig yung drink, You just wanna drink. you Dire-diretso. just drink it. Yeah. Oh, second glass. Magte-taste mo siya minsan After after. Aftertaste na. But it's Yeah. too late. Yeah. Diba? Yeah, and even if you Na-ingest mo taste na. it after, okay, masama yung lasa nung ano. Pangit That's yung it. dishwashing soap. Yeah. Hindi joy. Yeah. Pag-usapan natin pag-usapan natin si Sender. I feel like ang tagal niyang inantay
yung pagkakataon na yun. You know what I mean? Like, just imagine yung, naawa ko dun sa part na after niya ng school, may papagawa sa kanya. Yeah. And like, parang imaginein mo, how do you even wanna go home after school thinking, Yeah. yun yung uuwian mo. Yeah. Yeah. Kawawa talaga siya. Diba? Totoo lang. And like, may umabot sa point na lutang siya sa school, hindi siya makausap. And Nakatira ba sa kanila yung tito? I think so. Yun, Yeah. yun nga yung actually, I wanna touch base on that. I feel like part siya nung, like, sa household. Yeah. Yeah, normal naman sa atin, di ba? Extended family. Yeah. Yeah. Yung gano'n. Like, I just feel sad na gano'n yung nangyari sa kanya. Tapos, hindi nalalaman ng parents niya na Asan ba sila? well, nasa trabaho daw. Like, Yeah, minsan baka bantayan mo muna yung pamangkin mo. It's very Yeah. common. Again, it's a Yeah. trusted person. Yeah. so, No? hindi mo pag-iisipan. Yeah. Yeah, Especially pero- if wala naman kayong ganun sa family talaga, like history, True. it's never a thing. Or even yung neighborhood na kinalakihan Kinalakihan. nyo, maybe it's not a thing na may ganun. Yeah. So, I feel like ngayon, kasi parang sumunod-sunod na napag-usapan natin is more like yung family-related, di ba? Yeah. So, I was thinking like, siguro hindi ganun ka-usual sa ating mga Pinoy, like yung sa family or sa household, yung kinakausap natin yung mga bata, like, is everything okay? Yeah, of course. Hindi naman normal yun sa atin. Yeah. Yeah. Yun nga, parang doon ko lang naisip ngayon na parang maybe it should be a normal thing. Yes. Na parang, kasi tulad nito, hindi mo alam na may nangyayari sa anak mo kasi yung anak mo inaabuso pero hindi niya kayang sabihin kasi nga nalilito siya, Yeah. natatakot siya, na alam niyang madjudge siya. And what if, let's say, alam mo naman sa atin na pag ganun yung nangyayari, tulad ng sabi mo kanina na, ginusto mo ata yan. Like, parang hindi ka umaamin kasi gusto mo. Yeah. When in Yeah. fact, takot ka kasi na ma-judge, takot ka na ito yung sasabihin ng ibang tao kaya hindi mo kayang sabihin. Yeah. Like, yung mga ganung bagay, Yeah. Saka paano mo i-bring up yung ganong klaseng topic. usap sa, Yeah. Sa parents mo. Mahirap din kasi yun. Yeah. Exactly. Kaya dapat ang mga magulang, lagi sila nag-initiate, like after umuwi ng bata, oh, how was your day? Kahit yung feeling mo, wala lang. Mhm. Kasi eventually, kapag routine nyo na yun, eventually makikita ka ng kid as the safe space. As Yeah. Yes. his or her safe space. Diba? So parang maano na, okay, pag nagkaroon ako ng ganitong katinding problem, I know meron akong safe space na pwede ko itong i-communicate with. Mhm. Kahit like right now, feeling natin wala lang, it's just regular talk, nothing happened at school, mga ganyan. Pero sa process kasi na nagiging siyang everyday, mas nagiging comfortable, nagiging siyang routine, magkakaroon tayo ng safe space to actually tell yung mga bagay na complicated or Yung bagay normally na hindi mahirap sabihin. sabihin. Yeah. Yeah. Sa mga Pinoy kasi minsan mas madali pang mag-open up sa kaibigan kaysa sa pamilya Yeah. mo. That's true. Yeah, Diba? yeah. Like- Growing up ba sa inyo, like, have you, like, ganun ba sa inyo yung family niyo or yung parents niyo na kamusta yung day mo? Ganun. No. Like yung usual. Ako kasi hindi eh. No. Hindi ako lumaking, I'm not holding it against them. It's Yeah, just, yeah. yun lang yung sinasabi ko lang na parang kaya nabibring up ko to kasi I feel like ito yung isa sa mga, like parang maiiwasan siguro kung tulad ni Bella, sinasabi niya na kung as a Yeah. parent, gagawin natin na kamusta ka today, like Yeah. every day, kahit pag sinabi niya na today walang nangyari, bukas walang nangyari, Yeah. or a week after wala rin. Pero like, nabibuild nga yung parang confidence na Yeah. parang yung bond natin Yeah. na okay, if there's anything, even if I didn't ask you, you would come up to me and just Yeah. talk to me about anything. Yeah. And dun pumapasok yung sinasabi ni Baning na parang since hindi ka naman laging tinatanong ng parents mo, darating ka sa point na may something complicated ka na gusto mong pag-usapan and you choose to actually bring it up to a friend or Yeah. someone else, yung ganun. Actually, at thinking about it, hindi ganun sa atin, pero It's open. it's open. Like Yeah. sa amin, sino crush mo? You can say whatever you want, Yeah, but we ganon. don't talk about feelings. Pero that's also at least meron tayo, like tayo ni Nabea. Yeah. Di ba? We talk to each other. Yeah. So meron pa rin kaming support within the support. Yeah, that's true. Ganun kasi I yun eh. see. Pero you would never see our parents say, I guess si Papa dati, no? He would ask kapag sa phone, over the phone. Yeah. Pero it's not an everyday thing na, kamusta, ano nangyari sa school today? Yeah, pero actually feeling ko naman like sa atin kasi we don't really have to like, kamusta ka everyday, like, you Yeah. know, ganito. Yeah. Kasi we talk about it casually. We Yeah, talk exactly. about, Like, you just bring it nagkikwento up, kami, like, dinadaan mo Kasi we na feel lang. na it's a safe space. It is, We're yeah. comfortable Oo. na sabihin to, crush ko si ganito, nakita ko si ganito, Even ganyan. crush. Yeah, so, And knowing na sa babae, normally sa Yeah. sa Filipino Yeah. parents, hindi yun. yeah, open siya like sa hapagkainan. Lagi itong inano dati ng Lucky Me.
ang hapagkainan. Oo. Sorry, ads na naman. Di po kami sponsored ng Lucky Me, pero Naalala Pero ko baka lang, naman. baka naman. naalala ko lang yung commercial ng Lucky Me noon. Kasi dapat nang sa hapagkainan. Halatang gutom ka na. Doon nakakapag-usap. Yeah, So, exactly. alam mo, yun ang ino ng Lucky Me. Kaya Lucky Me, pag gusto niya kami sponsor, lagi po nang nasa hapagkainan namin yung Favorite ko yan. pancit At lagi po kaming nasa hapagkain. Oo. Next video po, ano na lang. Yun lang. Ay, yung kakain lang ng pancit canton. Pero sa inyo ba, Neng, is it like a normal thing? Yung tinakausap na kamusta kayo, ganun? Like ng parents mo? Is hindi rin? Hindi ganun yung paglaki ko. Yeah. I feel like mostly lang pinag-uusapan is they're only asking about school. Kasi yun lang yung focus ng Household nyo. ng family ko. Like, yung alam mo yung, yun lang yung focus. Tas, hindi nila tinatanong kung ano bang mahirap sa school. Ang ine-expect lang nila na sasagot mo is Grades. maganda yung grade mo. Yes. Like, you know what I mean? Actually, like, ngayon na bring up mo yun, like, parang yun yung isa sa toxicity ng parenting sa atin is parang, okay, I get it. Gusto mo I to do good so I can have a good life later, but you don't realize na mababa man yung grade ko, but I was putting all in. Yeah. You know what I mean? Like, Yeah. nandun yung effort, but Yeah. at the end of the day, ganun pa din. Like, I came up short. Di ba? Hindi naman yung putang na cutting ka lang ng cutting. Well, I guess hindi Yeah. naman nila malalaman, nagka-cutting. Paano kung nagkakating tas mababa din talaga yung grades? Ayun na nga eh. Problema mo na yun. Yun na nga. Yun na nga yun. Pero I was just thinking, can you consider yung ginawa niya as premeditated? Yeah, bumili siya eh. Di ba? Yeah, Like, planado pero eh. alam niya yung- Pinlano niya alam lahat yung eh. gagawin niya after eh. Exactly. Like, Yeah. parang pinakinggan niya yung Nilinis niya tibok. lahat. Yeah. Tapos parang Diba? kalmado naman yung kwento niya. Alam mo, hindi siya Yeah. yung parang, oh my God. Wala siyang, Ano yan? oo. Like, yung, Kinabahan lang siya sa normal na kinabahan na pumatay. Alam Yeah. mo yun? Pero hindi yung how to get away with murder talaga siya. Yeah. Kinover up niya lahat ng pwede Nilinis maging- niya, Yeah. yung mga plato. Galing niya daw. Yeah, Yung actually, pwede sa nagulat kanya. nga ako. Pero nagulat din Medyo ako mali na, siya dun sa part na nilinis niya yung plato daw. pero nagulat ako na hindi Bakit? nagtanong. Bakit mali siya dun? Hello, tinanong, di ba? Kumain, Ah. tapos na ano agad. Yeah. Sumama agad yung pakiramdam. Paano ka pa nakapaglinis ng plato? Kung sumama na agad yung pakiramdam. No, siya yung Exactly. Kaya nga, exactly. Ngayon ano ko, dapat, hysterical ka ano na ka na, kagad. Yeah. oh, Oo. nagsisikip yung dibdib niya, paano ko pa hugasan yung plato? Parang hindi mo uunahin yun Yeah. pag ganun na yung Yeah, situation. exactly. Kita niyo yung utak ko, kaya wag No, niyo kasi don't baka- cross me. Hindi to pwede sa gentle parenting. Bel, hindi na pala ako sa bahay tutulog mamaya. No, baka inisip niya, like, natutulog lang yung tito ko doon. Nagpapahinga after kumain. So, hugas mo na ang plato. Baka ganun. Nasa Hindi. sahig siya though. Yeah, and at saka if you think about it, para kasing kung at that age, hindi uli, para sabi niya rin yun I think yun yung reasons na nakaget away siya, sino bang mag-iisip sa minor de edad. Exactly. Yeah. And like, tulad na sabi ni Bestie kanina na, tangin na magkamag-anak yan eh. Like, why would he kill Yeah. yung tito niya? Out of what? True. Walang Yeah. nakakaalam. Yeah. So, Yeah. I feel like naisip niya rin na, maybe like baka naisip niya na, since walang nakakaalam na may ganitong nangyayari, Wala there's- ding makakaalam. walang motive. Yeah. Walang makakaisip True. na Exactly. oh shit, may dahilan siya na patay Yeah. na pinatay ko kasi ganito yung ginagawa niya sa akin. Ang galing din niya na naligo siya. That's a good alibi. Oo, kasi pwede niya Yeah. sabihin na naligo nga siya. Naligo ako yung Tapos paglabas, paglabas ko nakahiga bulag na ka dyan. na. Yeah. Saklolo! alam mo ba, Ano? Saklolos! Basa pa yung Kailangan mo buhok. i-zoom yun, bestie. Pero, O tingin ka doon sa Tingin ka na sa klolo. 1, 2. Saklolo! Ang tsuhin ko! Tiyo Darren. Tiyo Darren. Ang galing mo doon, Bella. Eh. Pero actually, totoo nga yung sinabi mo doon. Ang isa sa tanong ko is daw, yung na-cardiac arrest. Pero kasi di ba, hindi ba nila pwedeng i-autopsy yun or it's by request? Exactly. Like, That's kasi- what I'm Ni-request. wondering. Kasi di ba pag ang autopsy, hindi ka naman i-autopsy ba, namatay ka, tas Yeah. by natural causes. Yeah. There's Yeah. no reason para i-autopsy ka, not unless Yes. there's something, may foul play or yung Yeah. mga ganun, di ba? Yes. I think that's why hindi. Kasi there's no motive. Like, Yeah. who's gonna do this? Like parang hindi naman nila na-sense na there's something wrong kung paano siya namatay and nagkaano siya na parang kailangan nating parang hanapan ng like butas or parang hanapin, tignan kung talagang may nangyaring Yeah. Yeah. You know, I wonder if hindi na pala, kasi I guess if na-confine mo na siya, may blood work lalabas Yeah. doon. Pero kung nawala na siya ng pulse sa kotse pa lang or Yeah. whatever, I guess, Dead on arrival. yeah, dead on Yeah. arrival. Wala na, may gagawin pa ba sila doon? Kasi I feel like inantay naman niya talaga na mamatay na dun pa lang sa bahay eh. Matalinong Yeah. That's matching. good. Actually, Yeah. ang galing niya. That's good. Ang galing niya kasi may konti pang pulso nung dinala niya eh. Pero alam mo yung too late na yung pulso. Yeah. Hindi kasi after niya maligo, di ba, ang ginawa niya is
pinakinggan niya. Pinakinggan muna. Yeah. Bumagsak Okay, muna. ako. Yeah. Pagkabagsak, Ligo muna pinakinggan niya, mabilis pa. Yeah. And then nung ano na. Pero kasi mag-iisip ka din na bakit ang linis dito nung bumagsak wala. Well, Yeah. kasi siguro nga naisip niya atakin sa puso. So, pag nakita dun yung bula ng bibig, Yeah. that would Yeah, yeah, that yeah. would Ay, stir. ang galing. Yeah. That would stir something up. That would stir something up na Oh, ate ba? it's a kuya. Ay, kuya ba? It's a guy. Shit, all along. Sinusubo nga daw yung ano Ari niya. niya. Akala ko sinusubo. Sabi ko pa naman sana all kinakain din. Kanina si Paring Mubo lang sabi niya, sana all. Oh my God. You're babae. No. Lalaki siya. Sabi nga sa una pa lang, sabi niya, paying attention. hi, itago niyo na lang ako sa pangalang Oksa, male. Hindi ko kasi alam Male. yung... Yeah. At saka sinusubo nga yung ano. Ari Akala niya. ko siya yung gumaganyan. Sinusubo din yung kanya. Akala ko like sa Oo. babae. Ganun. Yun nga, akala ko sabi ko, ay, sana all kinakain. Yeah. Tapos, yun nga, tapos yun pa nga, kaya nga sinabi, pinipilit daw yung daliri sa puwet niya. Yeah. Yung ganon. Kaya pala, iniisip ko kanina, wala choice niya lang na puwet. Trip niya lang. Fetish God. niya lang. Kaya yun, so I feel like parang, actually naplano niya talaga yun. Like, planadong-planado kasi kung cardiac arrest, wala naman naglalawi sa cardiac arrest eh. Yeah. Like yung parang walang sumusuka, like Yeah. walang bumubulang bibig sa cardiac arrest. Pero kasi like, hindi ko alam kung magkaiba ba ang cardiac arrest tsaka yung inatake sa puso. I think it's the same. Same. Kasi English mo lang ata. ang sabi nila pagka daw na cardiac arrest ka or inatake ka sa puso, normally ang isa sa mga symptoms niya na inabot ka is naiihi ka. Yeah. So, Yeah. could they think na cardiac arrest pero wala siyang ihi? Baka naman iba-iba. Yeah. Beper, no? Ba't di Yeah. pa siya umihi? Hindi nga eh. Parang binibring up ko lang na kung cardiac arrest yun, does that mean, like, does it automatically equate na maiihi siya on his, like, yung pagka, during na namatay siya, yung ibig ko sabihin. Pero yung sinasabi nga nila, baka iba-iba ang cases Yeah. na ma-cardiac arrest ka pero wala ka nung naihi ka. Yeah. May Yeah. mga iba din kasing like kahit ibang cause of death mo, usually sign na namatay is umihi ka. Ihi ka. Yeah. That's actually true. Yun yung inaano ko. Yeah. So, kung kayo yung parents though, then you found out about this, would you feel bad or magagalit ba kayo dun sa anak niyo? Or kung kamag-anak ka? Kung ako magulang, no. Siguro kung kamag-anak ako. Ay, hindi. Baka ako pa yung gumawa dun sa tito na yun. Yeah. Like, ikaw yung chuchugi sa kanya. Oo. Kung ikaw yung parent, di ba? Yeah. Ikaw, bestie. I feel like I would understand, pero it's still wrong. I think yung messaging na it's still wrong should still go across Yeah, dun sa Yeah. bata. Kasi he might actually start thinking na what I did was acceptable just Yeah. because Yeah. I got abused. Totoo yan. And I got away with it. Yeah. Exactly. Time na Oh, yeah. And lalaki yung ulo niya Yeah. ngayon dun. Papatay siya. Yeah. Mali po yun Mali Yeah. po yung pumatay. Oh Yeah. yeah, we just wanna Yeah. put that across na I know, di ko sinasabi dito na let's normalize na abuso or anything, hindi yun. Pero hindi po natin dapat i-tolerate yung pag may nang abuso sa'yo, na meron kang go signal na i-off yung tao. Yeah. Yun, di Ang ba? messaging natin lagi is try to talk about it and get it out. Yes, Yeah. yes. Yeah. And two wrongs does not make it right, di Yeah. ba? Tulad nga na sinabi ni Bestie. Pero yun, like, pero I feel like hindi pa rin naman siya fully nakaka-recover from everything. Kasi parang sinabi niya na there are still times na, sabi niya, at hindi pa rin ako fully nakaka-move on sa traumang sinapit ko kay Tito Darren. So I Yeah. feel like that's something na parang, I feel like siguro isa rin sa bumabagabag sa kanya is yung pumatay siya. Siyempre, like, sa tao naman Yeah. talaga, like, if you did something wrong, like, nasa iyo pa rin yun. Yeah. Yeah. Yun pa nga lang, alam mo yung halimbawang naging mean ka to someone throughout your Yeah. day. Iisipin Ako, mo yun. personally, like, sa gabi, nag-isip ko, oh my God, ang sama Yeah, ng it was sinabi rude ko. to Like, you think Yeah. about it. And it bothers you. Yeah, it bothers. Yeah. Yeah. So, what more yung actually taking someone's Unless life? psycho ka. Yeah. Yeah. Eh, wala Pero kang psycho din remorse. kasi ako, pero nababother siya. Hindi ka pa yung fully I agree. Okay. Hindi kasi parang if you think about it, hindi kaya magpa-pile up yun sa kanya na yung trauma na na-abuse siya and at the same time yung guilt na may, For sure. Yeah. Parang siyang trauma over trauma over Yeah. trauma. yeah. Saklolo! Di ba? Exactly. So, Kaya alam mo nga, yun, ano eh. Lalo ulit yung sa kalolo. ayoko na. Ikaw naman. Ikaw naman, baka makuha ko dito nung mag-artista ako bigla. Yes. Di ba? Like, so, hindi kayo magagalit dun sa kid nyo if like that was the case. Galit, I Like, don't how would think. you, like, would you tolerate it or sasabihin mo sa authorities? Ay, okay.
I'm not sure. I don't know what it feels like to be a parent, but I'm just thinking of feeling ko ako, ito tolerate ko. Like, I wouldn't tell the authorities. I wouldn't tolerate it You wouldn't in a let way. it out, parang di mo No. sasabihin niya. Like, I don't think so. Kung parent ako. And I'm sure maraming makaka-relate doon. Of yeah. Yeah. Maliban na lang kung, pinatay niya yung aso ko or something. Actually, kung aso ko yan, Kulong ka. Kulong ka. Paano ulit? bakit Paano ulit? kulong ka? Yes. Pwedeng Nag-audition yun. na ata. So, ka na po kasing muwi. Hindi, ikaw yung parent ng kid. How would you? Same kay ate, ito tolerate ko. Kasi talagang may mga parent na malawak ang pangunawa, pero unfortunately, hindi ako yun. Like, kung magiging parent ako, hindi ako malawak ang pangunawa in a way na, bibigay ko sa authorities yung anak ko. Kasi I think it will be very hard Yeah. for Yeah, a parent to actually give your Kid. kid up. It's a different kind of love. Yeah. At unfortunately, hindi ganun ng love na meron ako for my kid. Yeah. So I will tolerate it. And you have to factor in the trauma piece too. Yeah. It's not like just on a Pumatay whim. lang siya pinatay na- niya. Yeah. Exactly. Like, may nangyari din sa kanya. Yeah. Na nag-push sa kanya sa edge as to why parang na-push siya na gumawa ng Yeah. something na I don't think he would end up doing. Kasi I feel like the trauma itself na pinagdaanan niya fucked him up Yeah. in the head. Like, kung hindi ka na... Bata pa kasi niya nung ginawa sa kanya. Yeah. Nice. Kung ikaw ba, Bella, like, would you, not Bella, Baneng, would you tolerate your kid too? Or? Oo. Like, ba't ko na-trauma na nga yung, na-rape na nga yung anak ko, tapos papakulong ko pa. Yeah. Although, yes, may ginawa siyang mali. But, no. Yeah. Yeah. Kasi may pagkukulang din ako eh. Oh, kasi you missed, As a- like, That's you a missed, good call out, actually. That's call a out good mo yun, call out. oh, yeah. Kasi I feel like it wouldn't have happened if as a parent na parang, I'm not saying na kasalanan nila, Yeah. but hindi nila nagawa yung role nila as a parent Yeah. na, you know what I mean? To the full extent. Yeah. Yeah. Kaya always protect your kid. Like, never trust anyone. Lalo kung let's say, kung babae siya, lalaki siya, pwede siyang maka-experience ng iba't ibang trauma, SA sa mga tao nasa loob mismo ng bahay mo. Yeah. Like, di ba, ang dami kasing ganyan, ang dami ko kasi napapanood na ganyan. So, you have to protect them talaga. Kasi, Yeah, sometimes that's true. even from the parent itself, yung mga Yeah. ganun eh. Dinidisregard, yun nga lang magsumbong ka dinidisregard eh. So, Yeah. it's scary na dinidisregard mo minsan din yung feelings ng anak mo na, kaya siguro hindi, alam mo yun, like, yun yung mga naiinis ako sa mga nagko-confess na, di ako naiinis sa sender, naiinis ako sa sinasabi nila na, pinapagalitan sila nung parents nila or even yung lolo't lola na why would you make a story like that? Yeah. Like Yeah. without even like, did you even try to process or pinakinggan mabuti kung ano yung sinabi ko? Exactly. And like, why would I even make that shit up? True. Yeah. You know? And I want to add to Belle's point, it's not just about checking in on your kid as a potential victim. Baka sila yung oppressor. Like, check on True. that True. part Yeah. too. Because hindi natin pwedeng ilagay lang yung weight sa whoever the victim is. As a parent of anyone, Yeah. you have to know what your kid's doing. If Yeah. he's being Baka siya he yung or she- nanggaganon. Oo, Yeah. Yeah. Kung halimbawa sila pala yung nag-o-oppress and sila yung cause kung bakit nagkakatrauma yung Ibang bata. yeah. Like that's Oh, really that's bad. so true. Yeah. Actually, now that you mentioned, that's actually good kasi may mga ibang confessions din na yung ibang bata is actually the one doing yung pang-aabuso sa ibang bata din. And the reason kaya kung bakit parang nagiging cycle na siya or something like that. So, that's actually good. So ngayon, ako pala, kung naging parent ako, I think I would still do the same thing as you guys. Yeah. Like if anything, sabi nga ni Baning, kung ako yung parent, baka ako pa yung nakulong. Just being realistic. Like, you know what I mean? Like, as a parent, di ba? Yun nga halimbawang, yung kamag-anak, like, say, pamangkin mo. Yung kumukulo na yung dugo mo. Yeah. Pag I know. naagrabyado yung pamangkin mo, Yeah. ano yung anak mo pa? Stranger nga lang sa TV, talagang umaakit na yung dugo ko. Idol Rapi pa nga lang. Idol. Actually. Tapos naisip ko din, like, pag kay Ayan tsaka kay Alas, Di ba? pag may naisip Yeah. ko, Yeah. iirita ako talaga. Gusto kong makulong, Char. Yeah. Okay, so punta tayo sa takeaway natin. Anong pwede nating i-take away dito sa story na to? Ikaw muna mag-take out. Ako muna mag-take out. Or ako muna, ano ba? Sige ko muna. So I guess unahan ko na. I feel like one of the primary reasons here is yung gusto ko munang i-acknowledge yung abuse ni sender and I hope na mag-heal ka. And lahat ng mga dumanas ng abuse, di ba? Yeah. Pero at the end of that, parang
sabi nga ni Bestie pa, 2 wrongs does not make it right. Parang hindi pa rin tamang pumatay. You can tolerate that, Kasi, kasi tulad niyan, paano kung naka-get away ka, meron ka ng ego boost na Yeah. pag may nangyari sa'yong masama or trauma, ang automatic default system mo is, patay ka sa akin bukas. Yeah. Papainumin kita ng pineapple bukas. Yung ganon. Hindi na siya makakain sa Jollibee. Di ba? Yeah. Trauma every time. Yeah, kaya ganon. At saka, I guess yung sa tito mo lang, I just really do think na he deserves what happened to him. I mean, call me out maybe na masama ako, but Yeah. it's just, like, tangin, how can you even, not, like, parang, paano ka ma-feel bad for that guy na Yeah. all those years, maybe from 9 to maybe he was 16. That's 7 years of being Yeah. abused. Yeah. 'Di ba? So, parang sa akin yung nangyari sa tito niya, deserve na yun. So, inom pa more. That's true. Ng pineapple Ay, juice. nako. Okay, oh. Yeah, ako ganun din ako. Ano nga sinabi? 2 wrong, that's right. Ano? Yeah. 2 wrong True, is does right? not. 2 wrongs don't make it right. 2 wrong go to the right? Mali yung lesson na napulot. Kasi Ano nga, hindi ulit? naintindihan. Sabihin mo 2 nga. wrongs don't make, Make a it right. right. Yun, Yes. sinabi niya, I agree. Negative times negative, positive. Ako talaga, I agree doon. Kasi for me, yung, let's say, pinatay mo, ito kasi tapos na nangyari na. Pero sa lahat ng mga nagbabalak or nagbabalak maghigante, I feel like mahihirapan ka lalong mag-heal and mag-move on if ang magiging response mo to that trauma is another trauma on you. Kasi Yes, ikaw lang yes, ulit yes. magkikerry nung guilt Kasi hindi mo pwedeng ipagsabihin. Yeah. Bukod sa carry mong guilt, pag nalaman niya na iba, criminal ka pa. So, alam mo, may gusto mo ba yun, ikaw na nga yung victim. Ikaw pa yung nakakulong. Para that's just so unfair. Like, nakabawi ka nga sa kanya. Siya, peaceful na siya. Yeah. Siya, patay na. Oo Wala nga, nang oo nga, oo suffering sa kanya. Yeah. How about you? How about your life? Yeah. Diba? How about your future? Diba? So, bago tayo maggumawa ng mga actions natin, even though mahirap talaga siya, lalo pagka nasa moment ka is, let's think 3,000 times. Yeah, mga, hindi lang to Parang think Iron twice. Man, I love you 3,000. Yeah, yun talaga yung isip ko eh. Kasi itong mga ganitong bagay, it's very serious. It's not Oh, yeah. just buying something na think twice. Diba? Ito kailangan pag-isipan ng maraming beses. Are you willing to sacrifice your peace? Are you willing to sacrifice your future para makabawi dito? Yeah. Diba? So, ganun lang, dun lang tayo. Yes. Huwag Yeah. tayong pumatay. I like that. Okay, Huwag next. tayong pumatay. Ang patay na pwede lang, patay na patay sa'yo. Ano? Yes. Yes. Parang si Eman. Yes. O, Baneng, go, friend. Ako naman, more on the parent side. Like, huwag kayo maging komportabling iwan yung anak nyo Yeah. sa, kung sino man. Like, yes, pamilya, but huwag yung iwan all the time na Complacency, with that, same Yeah. person. Yeah. Kasi, you don't know kung ano yung tumatakbo sa utak nila, di ba? Yeah. Yeah. Tsaka, yun lang. Tsaka, huwag kang pumatay. Yeah. Huwag Thou kang sh- pumatay. Thou shall not. Parang soko ah. Parang yung commercial, yung dati, yung wag. Yeah. Ano yun? Wag. Magsa droga. Magyaya. Wag. Tapos, I forgot Yeah. when. O, si Yeah. attorney. Ako, I like lahat ng points niya talaga. Sa totoo lang, yun din yung naiisip ko. So, same. I echo that. I guess, if I can add something, just maybe try to be a safe space for someone. Like, Yeah. literally anyone. Kasi I feel like all of this could have been at least prevented or mitigated or, kahit may mapaghingahan siya ng konti and not even about it necessarily. Oh, yes. Yung siguro sobrang laki na lang din ng pressure sa kanya and sobrang he thinks about it every day, hindi siya maka-function. But then if you have a good support, at least yung a bit of the pressure might be eased. I don't know. Yes, Diba? yes, We would never know. Pero yeah, just be kind. Everyone's going through something and yeah, just try to be a support for someone or for as many people as you can. Yeah. Yeah. Actually, those are super nice. And totoo yung tama yung sinabi ni Bestie doon na maging, pag may nagsasabi din sa inyo, makinig lang kayo. Minsan you don't even have to respond. Some people just wanted to be heard. Yeah, Yeah. exactly. And majority, kasi ako minsan, shortcoming ko din yun na, we all try to listen to respond but not to listen. So Yeah. let's listen to listen. That's true. And that's why kapag nare-arrange nyo yung word na listen, it's silent. So you need to be silent to listen to someone.
Yun. Yes. Diba? Natawa ako nung sinabi mo yung sabi ko, Nestil. Binaliktad. Bobo Sabi ko talaga. naman, rearrange. Bobo talaga And ang iiwan ko lang dito, paano ulit yung sa Clolo Bell? Uy, bakit ako? Yeah, last mo. Saklolo! Ayun, napakagandang takeaway. So, yun yung kailangan nyo kapag hihingi kayo ng tulong sa Clolo. O, any last words, ladies, bago kayo mag-sushi? Wait lang, may last word pala ako. Word lang Last na. Ito, kaya talaga lagi ko ito sinasabi. Hindi pala lagi. Minsan ko na itong nabanggit. Talagang itong podcast na to, it's very nice na maging outlet mo. Kasi it's anonymous. Safe space, yeah. Yeah. So, bago ka po pumatay, or bago ka po gumawa ng something Tawagan na niyo si Bella. karumal-dumal, baka gusto mag-confess muna, bigyan ka namin ng advice. Yeah. Yeah. Diba? Kaya maganda tong platform na to. So, you can have a safe space. Diba? Even to strangers like us. Yeah. Yun lang. Kasi yung fact lang na let it out. Yeah. Kasi hindi Yeah, naman, exactly. kasi Yeah. hindi mo naman yun masasabi just to anyone. Kasi ang automatic thinking mo is pag i-judge ka agad ng tao. Yeah. And dadagdag lang yun sa nararamdaman mo. So I think that's true yung sinabi ni Bella. Hindi naman yun shameless plug. But a lot of people were saying that na, nobody knows this. And dito ko Yeah. lang sasabihin kasi Yeah. walang nakakilala sa akin. And sometimes may nagsasabi sa akin na you don't even have to post this. I just want someone to read my story para lang mailabas ko or just to type it out and send it. Yeah. That's really Just good. to let Yeah. it True. out. Yung ganun. So, that's actually good na na-bring up mo yan, Bella, because that's actually true. Yeah, and even like yung sa traumas, sometimes when you say it, even not out loud, kahit in written form, nawawalan siya ng power eh. Alam mo yun? But Yeah. if you just keep it in, it just holds Yeah. on to you and Yeah. you hold on to it equally. Yeah. So I like that. Good job. Galing Yeah. namin, no? Actually, that's true. Yeah. Like parang yun nga rin. Pero yun lang, wala na kaming masasabi sa sana sender, like, you heal. Yeah. Yun lang. And sana wag mo nang ulitin kung magagalit ka ulit. So, yun lang kasi Send hindi... ka na lang ulit dito. One time na naka-getaway ka na, but don't do it again. Yeah. Yeah, yun lang. So, is that everything, ladies? So, thank you guys sa pag-tune in dito sa episode na to and mag-ingat kayo sa pineapple juice na iniinom nyo. Namnamin nyo muna. And this is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Pat. It's your girl, Vanessa. Peace!